Hello mga ka-eats, kami ang Eatsplorations, Daddy Mark, Mommy Bianca, Ate Bini, Sadie at Sage. Isang pamilyang mahilig mag-eat and explore dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nakapag-staycation na rin kami sa maraming hotels na family-friendly, nakapunta sa Boracay, Cebu, Japan, Taiwan, Singapore, Hong Kong at Indonesia as a family of 5. Kung mahilig din kayo mag-explore, huwag nang patagalin pa. Mag-subscribe na sa aming channel at samahan nyo kaming kumain at gumala. Let's go! Hello mga ka-eats! Magandang araw sa inyong lahat. Isa na namang episode ng ating vlog dito sa Eatsplorations. Mukha na po akong sausage kasi sobrang init. Hindi masyadong halata na mainit kaya sobrang sunog ko na. So maglalakad tayo papunta doon mga ka-eats. Okay? Kaliwa. I can never unhear to look. Nandito kami ngayon sa may Nusa Dua area para sa aming Uluwatu tour. Kasama ang driver from Bali Best Friend ng kaibigan namin na si Yannick. So pwede nyo sila mabook. Lalagay ko sa comment section at sa description box yung kanilang details. So itong araw na ito ay magtutour lang kami sa bandang Uluwatu banda. Tapos mga ka-eats ay tambay-tambay, chill-chill at papakita sa inyo yung magandang beaches dito sa Bali, Indonesia. So kung hindi pa kayo nagko-comment, like and subscribe to our channel. Nako mga ka-eats, gawin nyo na kasi marami kami pupuntahan ngayon at sa iba pa naming adventures. So mga ka-eats, tara, mag-ikot tayo dito. Let's go! Sa Nusa Dua may mga nagbebenta ng souvenirs, may nagtuturo ng surfing lessons, meron ding nagbe-braids, tapos pwedeng tumambay dito. Hindi ko lang alam kung magkano ang bayad, no? So titingnan natin, baka kailangan yung mag-order dyan. So ito ata ay Marriott Hotel. So dito mga nakatambay yung mga guests ng Marriott, no? Feeling ko. So mami, kamusta? Kamusta so far? Ganda. Sarap chumil lang talaga. Sabi kasi nung nagbe-braid sa mahal, 500,000 rupiah. 500. Isang ilang para buong pamilya na yun sa Boracay, be. That's too expensive. No? Pero magpapatawad naman siya. Sabi niya kung seryoso daw tatawad. Mahal pa rin. Pero mahal pa rin siya. So titingnan natin. Hindi umubra yung yung pagbabahasa natin. Hindi tayo minurahan. So ito ata yung Courtyard by Marriott. Ito na. Hindi. Tapos ito, Grand Hyatt. So, you are now leaving Grand Hyatt. So, ito ata yung Grand Hyatt. Galing tayo sa Courtyard by Marriott. So, ito yung garden. Hindi ko alam kung pwede maglakad dito. Pwede naman siguro. So, meron palang magandang gate dito sa likod natin. Ayan o. Hello kay Jed. At kay Dayan. Hello, lovebirds. Tapos ito yung kanilang resort dito sa Grand Hyatt. Ang ganda. So lakad-lakad lang tayo dito around at ipapakita natin sa inyo iba't iba pang resorts dito mga ka-eats. Mga ka-eats, kamusta? Hello mga ka-eats. Madami na yung eats fam natin. Hello mga ampon natin. Ampon, yes. Kamusta kayo? Ang init? Okay. Pero hindi, may konting hangin. Maganda siya. Maganda, no? Hindi siya ganun ka-humid niya. Saka parang mas malinis dito sa part na itech, no? Mas malamig. Tabi tayo konti, may mga nag-walking. Mas malamig Yan. dito kaysa sa Hong Kong. Yes. My gosh. Yes. Saka siguro mainit nasa beach. Okay naman na mainit kasi parang ang sarap lumangoy, di ba? So yan, i-enjoy nyo muna yung ating view dito. Surfing. Talagang talaga sila pang surfing talaga dito, no? Ganda, no? Linis.
mga ka-eats, lakad-lakad lang talaga dito sa Nusa Dua. Tapos kung pupunta kasi kayo dito, medyo private talaga yung resort. So parang medyo jahe tumambay. Pero parang may romance public naman siyang side. Siguro bibili lang kayo or kakain kayo sa mga restaurants on the side para makapag-stay kayo dun sa medyo beachfront. So ang advice ko, siguro unahin nyo to, tapos kain kayo after, or pwede kayo kumain dito para mas makatambay kayo. Pero maganda dito talaga, yung beach niya, siguro isa to sa pinakamalinis sa Bali at isa to sa pinaka-swimmable. Tapos meron ding waves. So kung nagsisurf kayo, meron siyang surf lessons dito mga ka-eats na pwede nyong i-avail. Tapos mamaya siguro mag-move on na kami to either GWK or yung Dreamland Beach. Tingnan natin mamaya kung ano yung sasabihin ng driver namin. Hello mga ka-eats, nandito na kami sa may Bali Collection. Parang dati malaki siya, sabi ng driver namin. Pero yung nilakad namin parang puro lahat empty. Pero nandito na kami sa area kung saan may mga bilihan ng pasalubong, souvenirs at iba pang mga snacks. So dito kami ngayon sa may Rustic Bali Restaurant para kumain ng pananghalian. Para mamaya tuloy-tuloy na kami sa aming tour dito sa may Uluwatu area naman kami pupunta. Mga ka-eats, after kumain, meron pa palang mga kainan dito at mga shopping area. Nakakatawa kasi kala namin yun na yun. Kasi nung una naming dating dito sa Bali Collection ay parang walang tao at parang deserted yung place. Yung pala, nandito sila banda sa harap. May Starbucks, may Subway, may coffee shops, may Sogo na department store, may factory outlet. So, worth it naman pala pumunta dito. Basta susuyurin nyo lang yung unahan or sa unahan kayo mismo bababa para hindi nyo ma-feel na parang walang katao-tao or walang happening dito sa lugar na ito, which is called Bali Collection sa Nusa Dua. Wild mga ka-eats, parang di mall dito. Actually, marami pang maganda at marami pang malalaking restaurants dito. Pati shops, may mga Quicksilver, Billabong, Rip Curl. May mga department store, malaki siya. So, mukha lang siyang deserted from behind. Pero yung pala ay okay naman pala dito sa area na ito. May mga RVCA pa, iba-ibang restaurants, talagang pang turista talaga. Hello! So, hindi lang namin mahanap yung driver namin. Sana mahanap ko na siya at para makapunta na kami sa aming next location. Wait lang mga ka-eats. Pagkaligaw natin sa Bali Collection. Ang ganda pala dito sa harapan. Para siyang, sabi ko nga kanina, para siyang D-mall on steroids. Kasi ang daming shops, ang daming restaurants. Kapag pupunta kayo ng Nusa Dua, dito kayo magpapababa sa Bali Collection para makita niyo yung mga shops and restaurants. Sa harap mismo. Sa harap mismo. Yes. Mga ka-eats, andito na kami sa Garuda Wisnu Kencana at nag-book kami ng ticket namin via Klook. 500 pesos lang siya per head. Yung twins, libre pa. So, kaming tatlo lang with Sabine. Tapos, pag gumamit kayo ng discount code, ay makaka-less pa kayo. Ngayon, inaantay lang namin yung tram or yung shuttle. Itong shuttle, free lang siya. Going to the main entrance ng Cultural Park. Let's go! Let's go! Ito na yun. Sakay na tayo. So, ito yung national park nila dito sa Bali na napakaganda. Salamat. Sorry pa. Salamat, sorry. Sorry. Oh, makasih. Hello. Hello everyone. Hello vlog. Welcome to my guys. Well, last time solo ako ngayon. Wow, laki ng dami na nasa. Woohoo! We're all in one. Let's go, let's go!
Yeah, he Okay. said to him. Yun, no, makikita nyo, no, medyo mas mabilis, mas makakatipid. Tapos, kapag nag-book kayo via Klook, no, I believe, no, meron na rin atang mga activities soon ang Agoda. So, makakapag-gamit na rin kayo ng code ko doon. So, makikita nyo na rin siya sa description box. Siguro by this time, kasi pinaprepare pa yan, mga ka-eats. So, excited na kami kasi isa to sa mga sikat na places or tourist attractions dito sa Bali. Tara, let's go! Makasih ya! Let's go! Dito sa GWK. Hello mga kids! Nandito na kami sa aming second stop for our tour of the day. Pangalawang stop pa na to kasi medyo tagal na kami kumain dun sa Bali Collection. Nandito kami sa Garuda Vishnu Kencana Cultural Park. Isa siyang malaking park at medyo nagsisisi ako ngayon na hindi namin dala yung stroller kasi malaki siya. Hindi pa kami nakapasok sa entrance, medyo pagoda na at mainit ha. So kung kayo ay pupunta dito with kids, make sure to come here with a stroller at be ready sa mahaba-habang lakaran. So meron naman din dito, Starbucks, merong food court, meron gelato na kung saan kayo pwedeng magpahinga or pwede kayo magmerienda with your friends and family. Hindi pa kayo nakakapasok dito sa GWK, wala pa kami sa entrance talaga. Meron na kaagad magandang picture center dito, or ticketing center. Pag mix up ko na, inisip ko yung ticketing center, picture spot, okay? So dito makikita ninyo, kapag pumasok kayo dito, pwede nyo maging background yung pinaka-highlight ng lugar na ito. Tapos ito, yan, di ba? Ang ganda. Pero hindi kayo pwede pumasok dyan kasi may pasukan pa sa loob. Grabe mga ka-eats, ang ganda, ang laki. Para kayong nasa pyramid, Knox Pyramid. Ang lalaking tipak ng bato. Tapos talagang parang Maze Runner yung feels. Mami Eats, kamusta? Ang laki niya. Nakakatuwa na meron silang ganito. Diba? Isipin mo kung paano nila ginawa yung ganito. Aliens to aliens. Cultural park. Parang lalabas si Flintstones. Parang gano'n. Ang galing The Croods. Oh, The Croods. Ang galing grabe, ang ganda. Oh my goodness. This is nice. Sobra mga ka-eats. So 150,000 ang entrance dito pag dito kayo bumili in rupiah. Pero syempre punta na kayo dito, i-book nyo na muna agad sa Klook or baka meron din ito sa Agoda para naman madali na, tuloy-tuloy lang. Scan QR na lang kayo sa gitna. Tapos meron dito pag inakit itong steps, meron pa I think it's a figure of a Garuda. Okay, dito. Tapos buti lang maganda yung panahon kasi parang feeling ko medyo hassle pumunta dito kapag umuulan. Sobrang ganda mga ka-eats. GWK Cultural Park. Mga ka-eats, ang Garuda Vishnu Kencana. Ito nga yung cultural park dito sa Bali, Indonesia. And known siya dahil sa statue ng Hindu god na si Vishnu, tama, Vishnu, and his mythical creature or mythical bird na Garuda. Yan, so sikat na sikat ang Indonesia sa ibon na Garuda. Kaya ito yung papakita namin sa inyo, yung statue ni Vishnu at ng Garuda. Ano pang makikita dito, Bibi? Ano pang mapapanood dito, ganyan? Meron silang mga shows, nakita ko dun sa may entrance, meron silang amphitheater na merong mga shows silang pwedeng mo bang panood. Tapos ang daming mga stone statues dito sa area na to. Ito na yung mga malalaking tipak ng bato. At mukhang ginamit din to pag-carve nung pinaka-statue ni Vishnu na may Garuda. Para siyang nakasakay sa Garuda kung di ako nagkakamali. Sobrang ganda ng lugar. It's parang very magical. And nandito rin yung mga friends natin. Dito pala kayo. Anong binook nyo? Anong ginamit nyo pag pumunta dito? Ang ginamit namin kanina lang. Yan na, video na. Ayun, syempre, no? Gumamit ng code, syempre. Ay, tapos ito may nagpapavideo na. O, diba? Ako unang-una. O, diba? Ayan, papavideo siya para dito kay Vishnu na nakasakay sa isang Garuda. Galing.
Mga kaits, suko na ang mga tito at tita ay tayo ay nakapag-picture na kay Garuda Vishnu at medyo mainit ay gusto natin magmerienda. Garuda nga. Ano Galda Vishnu? Garuda, bulol ako sa R eh. Itchosera ka. Hindi niya alam na bulol ako sa R. Garuda. Kala niya Galda. Garuda. Sorry mga kaits, bulol ako sa R. So ito yung pinaka GWK Park, yung pinaka highlight talaga. Tapos syempre kapag kaya ninyong magstay hanggang mga 6 PM iyan niyo na mga kaits, sagarin niyo na dun sa show. Pero ito, hindi na kami nag-show kasi may iba pa kaming pupuntahan at nakapag-picture na kami dito sa magandang area na to at dun sa pinaka highlight which is yung statue ni Garuda at ni Vishnu mga kaits. Dito sa GWK Cultural Park. Natin mag-sightseeing doon. Andito kami ngayon sa Starbucks. Nagpapahinga muna. Tapos, pupunta kami sa beach after. So, rest muna kami dito. Pagka pupunta kayo dito, hindi kayo kailangan mag-worry kasi marami kayong pwedeng kainan and pagtambayan. And o nga pala, since nabanggit ni Daddy Mark na wala kaming dalang stroller, advisable kung pupunta kayo dito. Magdala kayo ng stroller for your kids kasi malaki siya. And meron din namang ramp, so hindi kayo mahihirapan. So, sundan nyo kami sa aming beach sa ating next destination. Hello mga kaits, nandito na kami sa next stop namin dito sa Dreamland Beach. So mga few minutes away lang siya from GWK Cultural Park. Ingat na kayo, medyo may steps lang talaga siya pababa. At hindi pwedeng mag-stroller dito kasi talagang step siya, hindi siya rampa. Maraming nagsisurf ata dito kasi maraming motor. At titingnan natin kasi isa to sa mga sikat na spots dito sa Bali, Indonesia. Let's go! Mga kaits, may slight walk lang siya na parang walkway na maraming souvenirs. Meron mga shirts, mga swimsuits, tapos mga necklace, bracelet. So parang typical beach na may mga stores. Tapos ito na, nakikita ko na yung waves at yung dagat. So parang meron siyang mga tent or parang parang mga umbrella na kasama. So titingnan natin ito mga kaits kasi mukha siyang maganda from the pictures at excited na kami. Mga kaits, nandito na kami sa Dreamland Beach. First time namin makapunta at Surfers Paradise siya. Ang ganda. Tapos kita nyo pa yung mga nagla-land na aeroplano dito kasi medyo malapit siya sa airport. Sobrang dami nagsisurf. Hindi ko yung sunset dito maganda rin pa. Oo nga eh. Parang kung aabutin nyo yung sunset dito, mukhang panalo siya. At kaso lang, parang siya, very public yung beach. Hindi ko lang alam kung meron kayong mapagpapalitan or mapag-profession upan, no? Hindi pa namin nakikita. Pero may mga makakainan naman. May mapagbibilhan ng mga gamit-gamit. At yun nga po, pagka pupunta kayo dito, be ready lang. Or kung magsisurf kayo, or kung marunong kayo mag-surf, feeling ko, marirecommend namin ito. Or bawal lang mag-swimming sa beach nila kasi talagang malalaki yung waves mga kaits. Pero maganda at very Pino yung kanilang sand. Yes.
kung may kids, yung kids, ang pwede lang nilang gawin ay maglaro sa sand. Nagbebenta rin sila ng mga sand toys dito. So, yun lang yung pwedeng gawin ng mga bata. Kung parents kayo na nagsusurf at may magbabantay sa kids nyo, by all means, mag-surf kayo kasi maganda talaga siya for surfing. Yes. And mamaya, after dito, pupunta na kami sa Jimbaran for dinner. See you later! Hello mga ka-eats! Nandito na kami ngayon sa isa pang lugar na pupuntahan namin. Pero bago yun, tatapusin ko muna yung vlog ng tour namin mula Nusa Dua, tapos nag GWK, tapos Dreamland Beach tayo. So nagawa natin yung lahat. Maraming salamat sa ating Bali Best Friend Team na ilalagay ko yung description, yung details sa description box below. At kung gusto nyo mag-tour at kontakin sila for your Bali trip, pwede nyo silang kontakin. So, don't forget to like, comment, and subscribe to our channel. At sana na-enjoy ninyo itong vlog na ito. Maraming salamat sa panonood mga kids. Until next time, bye-bye!